Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po, magandang gabi. Another Friday na naman po at malapit na po ang Pasko. Tama po ba? So nararamdaman na ba natin ang spirito ng Pasko? Pero alam niyo po, praise God kasi hanggang ngayon ay sinasariwa pa rin natin ang ating mga natutunan doon sa camping. At magpapatuloy tayo na ito ay ating pag-aralan at alalahanin para lumakas ang ating espiritual. Amen po. Yung mga nagrema po sa atin na pangako ng Diyos at mga nagpalakas spiritually. Ang isa sa nagpataas sa atin na tinuro ng ating pastor ay ang pananampalataya o faith. Alam niyo po, pagdating po sa faith, ito po yung magiging sagot ng Diyos dun sa pananampalataya. Ang faith ay isang makapangyarihan na magaganap at makukuha at maaangkin mo ito dahil sa iyong pananampalataya at paniniwala. Saan po tayo naniniwala para dun sa ating pananampalataya? Sa mga salita ng Diyos. Kailangan manampalataya, maniwala, paniwalaan natin ang kanyang mga salita. Mas tumatas po ang ating faith kung tayo'y nakakapakinig ng salita ng Diyos, nakakabasa, isa po yung nananalangin ka, umaattend ka sa kanyang gawain. Amen po? Sabi niya po sa Matthew 21 verse 22, "And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith." May condition po dito ang Panginoon. Na anuman ang ating hilingin sa panalangin, maniwala kang natanggap mo na yun. Kung meron kang pananampalataya. So, ibig sabihin, hindi mo matatanggap ang isang bagay o isang pinagpipray mo kung wala kang pananampalataya at paniniwala. Kailangan mong manalangin, maniwala at manampalataya para matanggap mo ang mga kahilingan po natin. Hindi natin matatanggap kung wala kang faith. Definitely, absolutely, and exactly. Dahil sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." Sapagkat tayo namumuhay sa pananampalataya, hindi ayon sa mga bagay na nakikita natin. Yan po ang faith. Tayo ay lumalakad ng may pananampalataya, hindi dahil sa nakikita mo. Dahil ang faith ay naniniwala ka, nananampalataya ka na ito ay hindi magaganap, pero ito ay magaganap. Yung faith na mamumuhay ka at lalakad tayo sa pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Pero naniniwala kang may resulta. Bakit? Bakit po tayo naniniwala? Sabi niya po sa Lucas chapter 1 verse 37, "For nothing will be impossible with God." Walang imposible sa Diyos kung maniniwala ka lamang. Example po natin dito ay si David and Goliath. Kung matatandaan po natin sa 1 Samuel chapter 17, andun po yung kwento kung paano tinalo ni David si Goliath. At kung titignan po natin, si David po ay walang kakayanan para matalo si Goliath. In fact, lahat na nakapaligid sa kanya, panay negative. Ang sinasabi kay David na hindi mo yan matatalo. Bakit? Bakit di mo siya matatalo? Kasi malaki, mataas, ready sa labanan, may mga sandata. Ikaw, anong sandata mo? Binigyan siya ng sandata si David pero hindi kasya. Kaya sabi niya, lahat ng negative na sinabi sa kanya, isa lang po ang kanyang sinabi. Sabi ni David, "I have the Lord on my side. I have the Lord on my side." Hindi naman po yung tirador o bato, bakit natalo at namatay si David.
Sa 1 Samuel chapter 17 verse 45, sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak," sabi niya kay Goliath, "sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinamak." Yung pananampalataya ni David kung bakit napatumba niya at namatay si Goliath. Hindi ba yung tirador o hindi yung bato? Kundi yung mataas na pananampalataya ni David doon sa Goliath. Yung sobrang pananampalataya ni David sa Diyos, kaya siya nanalo at nababaksak si Goliath. Kung mababasa po natin ang story ni David at Goliath, lahat po ng kausap ni David, lahat negative ang sinabi. Hindi mo yan kaya. Bihasa yan sa labanan. Sanay yan sa labanan. Kumpleto ang mga sandata niya at ang laki-laki niya. Ikaw ay isa lamang parang maliit na walang kakayanan. Pero, sabi ni David, buo ang pananampalataya niya. Natutulungan siya ng Diyos kahit wala siyang armas. Kasi buo ang faith, pananampalataya at tiwala ni David sa Panginoon at alam niyang proprotektahan siya ng Diyos. Kapatid, gaano kalaki ang pananampalataya mo sa Diyos? Gaano ba kalaki ang Goliath na kinakaharap mo ngayon? Katulad ni David, ang dala-dala lamang niya ay ang sabi niyang, "The Lord is on my side." Nasa atin, side ang Diyos. Nasa ating panig ang Diyos. Kailangan mo lamang maniwala at manampalataya. Gaano man kalaki ang Goliath na nasa harapan mo ngayon? Hindi yun ang titignan mo, kundi titignan mo ay yung pangako ng Diyos. Yung pananampalataya mo, nasa atin ang Panginoon. Nasa atin kung gaano mo ipananalo sa pananampalataya mo para masagot ang iyong mga panalangin. Si David ay nanalo dahil sa taas na pananampalataya niya. Matatalo niya at mapapatumba niya si Goliath. Tayo po, mapapatumba mo ang Goliath ng buhay mo sa pamamagitan ng malaking pananampalataya. Yung level up na faith, yung kumikilos na faith, yung nag-move on na faith, yung ginagawa na ina-apply may supplication. Yun ang pananampalataya. Hindi mo man ito nakikita pa, hindi mo pa nararamdaman, pero naniniwala kang ito'y magaganap, ito'y gagaling, ito'y ibibigay ng Diyos. Kasi alam mo ang salita ng Diyos at ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Ang faith po ay trinatrabaho. Ang faith po ay pinaniniwalaan at ina-action. Kaya sana po, mas tumaas pa yung ating level ng pananampalataya natin. Tanggap natin yung anointing para lalong maging matatag ang ating pananampalataya sa bawat Goliath na darating sa buhay natin. Yun lamang po, at ito po si Pastora Ellie. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Ayun po, nagpapatuloy po tayo na alalahanin at reviewin po yung mga napag-aralan natin sa camp. Kasi po, ito ay malaking tulong sa spiritual life po natin. At kung uulit-ulitin natin ito, mas more na nagbibigay ng patuloy na anointing na maintindihan, maunawaan, at malakaran natin ang ating mga napag-aralan. Kaya nga po, andito tayo muli sa pagre-review po natin. Ngayon po, doon po sa magazine natin, akin lamang pong muling aalalahanin na meron po doon itinuro sa atin na iba't ibang klase ng panalangin. At tulad po ng isang manlalaro, pinatulad ito sa mga laro na ibinigay po sa atin o yung mga iba't ibang klase po ng paligsahan. May laro po na basketball, tennis, volleyball, softball, o iba't iba po pang mga laro. Ito po ay may kanya-kanyang mga rules na dapat na sundin. At hindi po pwedeng
gawin mo sa basketball yung rules mo sa football o sa tennis. Ito po ay may kanya-kanyang dapat nating sundin bilang mga manlalaro. Yung mga manlalaro po ay may iba't ibang mga instruction ang binigay doon o batas o rules na dapat na sundin. Ganyan din po sa panalangin. Tayo po ay mayroong iba't ibang klase ng panalangin na ating napag-aralan. At ito nga po ay isa yung prayer of faith na po na dinidiscuss na natin na hindi mo pwedeng gamitan ng kung. Dahil ang ginagamitan ng kung ay prayer consecration. At naniniwala tayo na nandoon ng kalooban ng Diyos, tinanggap na natin, pananampalatayaan ito. At ngayon naman po ang ating pag-aaralan at i-share ko lang sa inyo at ating aalalahanin muli na sinabi doon sa magazine ay yung prayer of commitment. Ang prayer of commitment po ay yung pagbibigay o pagpasa ng inyong mga bigatin at kabalisahan sa Panginoon sa panalangin. Amen po? Ito yung commitment natin na sinabi niya doon sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ito yung sinasabi niya doon na casting all your cares to the Lord. No? Sabi niya rito sa Amplified Bible, casting the whole of your care. Ano po yun? All your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all, on Him. For He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Amen po? So napakaganda po na yung itong prayer na ito na commitment, yung tayo ay magbibigay, sabi niya dito, o pagpasa natin sa Panginoon na lahat yung bigatin mo, lahat yung kabalisahan mo, amen po, ay idudulog mo sa Panginoon. Dahil alam mo na ikaw ay anak niya at alam mo na ikaw ay tatay mo siya. Ano po? Sabi niya, 1 Peter, casting the whole of your care, yung pong anumang mga kabalisahan natin, ano po? Ano man yung mga alalahanin natin, sa prayer of commitment, ibinibigay na natin sa Panginoon ito at pumapasok po dito in connection din sa pananampalataya mo, sa paniniwala mo na ang Panginoong Diyos, amin po, ay kukunin niya ito at siya ang magpapalit sa iyo ng kapayapaan. Siya ang magpapalit sa iyo sa mga worries mo. Amen po. Ang dami po nating worries at sa worries po ay nagkakaroon po tayo ng takot. At dito po pumapasok ang gawa ng kaaway. Amen po. Dito po pumapasok yung pagbubulong ng kaaway sa atin. At sabi niya, lahat ng mga concern mo sa buhay, ano ba yung mga kailangan mo sa buhay? Ano ba yung klase ng bigatin mo? Ano ba yung mga kabalisahan mo sa buhay? Ang prayer of commitment po dahil kilala mo ang Panginoon, kilala mo ang Diyos, ibibigay mo lahat ito sa panalangin mo. Ito po yung prayer of commitments na ibinibigay ko na sa iyo lahat, Panginoon. Ikaw na ang umayos dito. Ikaw na ang bahala dito. I surrender all, Lord. Ito po yung sabi niya, He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Alam ng Diyos ang ginagawa mo. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon kung ano ang kailangan mo. At alam ng Diyos kung paano, amen po, hindi na, mayroong mga problema dumating sa buhay na dumarating sa buhay natin na alam ng Panginoon kung hanggang saan lang yung kakayanan natin. Kaya nga sabi niya, lahat ng pagsubok sa 1 Corinthians 10:13, amen po, wala pang pagsubok na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi natin makakayanan, na higit pa sa ating kakayanan. Amen po, bagkos, sabi niya ganun, bibigyan ko kayo ng lakas upang ito ay mapagtagumpayan ninyo. Cast all your cares to the Lord. Ito po yung prayer of commitment na pagbibigay natin o pagpasa natin sa Panginoong Diyos lahat ng bigatin at kadalisahan sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Amen po? So iba po ito sa prayer of consecration. Kung kalooban mo, Panginoon, na ako ay
bigyan ng kapayapaan o lahat bigyan lahat ng bigatin kong kalooban mo, Panginoon, na ibigay ko sa ito. Hindi po ganon. Amen po. Ang prayer of commitment po ay binibigay na natin lahat. Ipinapasa natin sa lahat sa Panginoon ang lahat ng ating bigatin at kabalisahan sa ating panalangin. Amen po. Kaya nga sabi niya sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa mamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. So, ibinibigay mo na sa Panginoon ang lahat ng bigatin mo. Katulad po ng mga nanonood ngayon, anuman po yung bigatin natin, anuman po yung mga worries natin, anuman po yung mga concerns natin, na sa palagay mo minsan nga hindi mo na alam kung ano ipapanalangin mo. Pero sa prayer of commitment, ito yung ibinibigay natin sa Panginoon. Nakakomit ang Diyos na tayo ay bigyan ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng ating problema. Amen po? So napakabuti po ng Panginoon dahil pinapaalam sa atin ang iba't ibang klase ng panalangin. Amen po? So yan lang muna po ang maishishare ko at tayo po ay sama-sama na manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise your name. Thank you, Jesus. Nawa o tanggapin mo, Panginoon, ang mga papuri at pagsambang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Ay tanggapin ang buhay na daan, nakalulugod
salamat sa patuloy niyong pagsama sa amin sa pananalangin dito sa Rema, O Diyos. Banal na Espiritu, maraming salamat, O God. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo at sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, itinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, nakikita niyo po ang kalagayan ng aming bansa, O Diyos. At ang mga anak mo ay nandito sa Pilipinas, Panginoon, ang mga nananampalataya sa iyo, O Diyos. Kaya kami, Panginoon, ang nagiging daan, Panginoon, O Diyos, para patuloy na iluhod, itaas ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa pamumuno ng aming Presidente Marcos hanggang sa pinakamababang posisyon. Ang gobyerno ito, Panginoon, ay patuloy niyo pong pakialaman, patuloy niyo pong ayusin at patuloy niyo pong ibigay ang tamang mga desisyon at tamang pagpaplano, Panginoon, sa mga nakatayo sa mga may katungkulan, Panginoon. Hayaan niyo, O Diyos, na makita po namin, O God, ang iyong katuwiran, Panginoon, sa kanilang mga desisyon, O God. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na gamitin namin ang authority na binigay niyo sa amin, na ano man ang pakawalan namin dito sa lupa, ay pakakawalan mo dyan sa kalangitan. At ano man ang aming talian, ay tatalian mo dyan sa kalangitan. Kaya sa pangalan ni Jesus, tinatalian, winawasak, sinagapos namin ang lahat ng false religion na ginagawa po sa tanas, kayong mga demonyo na nagdadala ng kawalan ng pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin in Jesus name ang kawalan ng pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, false religion. At patuloy po namin, Panginoon, pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, ang salvation, shame and repentance, O God. Patuloy niyo pong abutin ang mga kaluluwa, ang mga Pilipino, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng mas malalim pang relasyon sa iyo, Panginoon. Yung tamang relasyon na uunahin ka sa buhay nila, O Diyos. Tinataas po namin, Panginoon, ang mga kaluluwa, O God, ang kaligtasan, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. At Lord, pinawasak din namin ang anumang kahirapan, kawalan, kasalatan. Sinusuway namin ito, pinapalayas namin ito sa poverty sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. At kayo na sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. Any kind of diseases and viruses sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus, at ilalagay mo sa mga tao, sa pangalan ni Jesus, ang espiritu ng ubo, sipon, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin lahat na any kind of diseases in Jesus' name. I rebuke you in the mighty name of Jesus Christ. Oh Lord, nagpapakawala din po kami, binawasak din namin sa pangalan ni Jesus anumang trahedya, sa pangalan ni binabalak mo pa sa tanas na sarayan ng bansang Pilipinas. Binawasak namin ito sa pangalan anumang mga bagyo, binigolo, anumang klaseng mga binabalak mo trahedya dito sa bansang Pilipinas ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. At binawasak din namin, tinatalian namin ng mga drug addiction, mga bisyo, alam, sugal. Sa pangalan ni Jesus, sigarilyo, sa pangalan ni Jesus, ay binawasak namin na hindi makakatulong sa health ng mga tao. Sa pangalan ni Jesus, ay binawasak namin in the mighty name of Jesus Christ ang walang pagkakaisa. Sa pangalan ni Jesus, ang korupsyon. Sa pangalan ni Jesus, ang pinapalayas namin. Sa pangalan ni Jesus, ang kaguluhan, ang walang katapatan sa paglilingkod, ang espiritu ng kasinungalingan sa paglilingkod ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At Lord, ngayon nagpapakawala po kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah. O Lord, ng kaginhawaan sa bansang Pilipinas, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po, O Diyos, dahil ibinigay mo muna, Panginoon, ang kaluwagan, Panginoon, hallelujah, sa bansang Pilipinas, prosperity, Panginoon, ang kaginhawaan, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, ay ibinigay mo na, O Diyos. At maraming salamat din, Panginoon, sa protection mo, Panginoon, ay cover with the precious blood of our Son, Jesus Christ, ang bansang Pilipinas, Panginoon, ang mga may sakit ay tunay na gumaling dahil pinagtagumpayan na ng aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kagalingan, Panginoon, ng mga may sakit sa pangalan ni Jesus. At Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa kapayapaan na proteksyon ninyo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God.
God, na tunay nga iingatan nyo ang bansang Pilipinas, O God. Hallelujah, sa pangalan po ng anak na si Jesus, O God. At salamat din, Panginoon, sa kabanalan ng pagsunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah, at sa pagkakaisa, sa pag-ibig, Panginoon, sa katapatan, Panginoon, ng paglilingkod, O God. Maraming salamat po, Lord. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, ang gobyernong ito ay pinapahawak namin sa iyo, O God. Sa iyo mga kamay lamang, Panginoon, ang patuloy mong pakailaman ang desisyon ng mga nasa katungkulan, O God. At ikaw ay makita nila, Panginoon, ang iyong salita ay makita nila, Panginoon, upang magkaroon ng tamang plano at desisyon sa bansang Pilipinas. Pinapahawak po namin ito sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat din po sa mga pastors po namin na nagbibigay, O God, ng mensahe sa Rema Philippines, O God. Lord, itong mga mensaheng ito na nakakabigay, Panginoon, ng lakas, spiritually, physically, O God, hallelujah. At Panginoon, natuturuan kami sa bawat araw, O God, na patuloy na dumulog lamang sa iyo at patuloy, Panginoon, nagkakaroon kami ng linaw, Panginoon, liwanag, O Diyos, sa magitan ng iyong mga salita sa lahat po ng aming mga gagawin. Salamat sa mga pastor na yan na nagbibigay ng mensahe sa iyo. Ingatan mo sila at pagpalain sa kanilang buhay at kanilang ministeryo, O God. Bless them, Lord, especially, O God, hallelujah, sa mga pangangailangan po nila financially, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus, tinataas namin sila. At Lord, gayon din po, Panginoon, tinataas din po namin, O Diyos, ang mga under construction, ang mga simbahan po namin, at yung mga aabutin pa namin, ang mga simbahan na naayusin ninyo, O God. We thank you dahil meron kami sinusundan na ibinigay mong vision sa amin, O God, sa magitan ng aming Senior Pastor Boy, O God. Maraming salamat po, Panginoon, na ang mga pangyapak namin may lagay mo, Panginoon, doon sa mga simbahan na pinili mo, Panginoon. Hallelujah. At ganoon din sa mga pangangailangan, mga kaluluwang itinalaga mo dyan, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, na ang po namin ng katagumpayan sa mga under construction at churches na yan sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, Panginoon, tinataas po namin, O Lord God, ang mga kapatiran namin na nasa abroad. Lord, they are your ambassador, O Lord God, at dalangin po namin na may spread nila ang iyong salita, bagamat nandun sila, Panginoon, sa ibang bansa. Lord, tunay nga, patunayan mo sa kanila, Panginoon, na walang malayo sa panalangin, Panginoon, at they go and preach the gospel, O Lord God, doon na makilala, magamit sila upang makakilala ang mga tao doon sa ibang bansa, O God. Ingatan mo rin po sila, hallelujah, at sampu ng kanilang mga pamilya na naiwanan dito, O God. At ganoon din, Panginoon, bigay mo rin po sa kanila, O Diyos, hallelujah, yung joy na habang sila'y nandoon, Panginoon, at protection sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Tinataas din po namin, Panginoon, ang mga prayer requests, O Lord God, hallelujah, na hawak-hawak ngayon ang aming mga kapatiran, ng mga prayer requests na yan, O Diyos, hallelujah, at ganun din po, Panginoon, sa mga hindi na isulat sa papel, Panginoon, sasabitin na kanilang mga bibig na panalangin. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na ngayon pa lang, O God, ay sinagot mo na din, may mga pangako ka, Panginoon, na magkaroon kami ng pananampalataya, O God, na natanggap na namin, hallelujah, ang aming mga napanalangin, at matatanggap nga namin ito, O Diyos. Kaya ngayon pa lang, we declare, we claim it in Jesus' name, sa lahat ng prayer request na yan na natanggap na sa pangalan ni Jesus. Gayon din po, Panginoon, tinataas po namin ang aming Senior Pastor as prayer request ng kabuuan ng Rema Evangelistic Church International. Lord, hallelujah, salamat, Panginoon, sa kumpletong kagalingan niya, Panginoon. Salamat sa kalusugan at kalakasan niya, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Tinataas po namin ang lahat ng ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Salamat, O God, sa gabing ito. Patuloy na pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Lord, naniniwala kami na ang bawat panalangin namin, O God, ay nasagot ka na. Panalangin namin sa iyo, O God, ang aming Senior Pastor, O God. Ingatan mo siya sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Ikaw ang magbigay ng kalakasan, Panginoon, physically, Panginoon, spiritually. Ingatan mo siya sa lahat ng mission na kanyang pupuntahan, O God. Salamat, O Lord, sa good health, Lord, everyday, O God, ng aming Senior Pastor. Maging ganun ng kanyang mga kapatid, O God, na mahal niya, Panginoon, O God, doon sa ibang bansa, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ingatan mo, O Lord, ng lahat ng kanilang ginagawa, O God. Ganito din po ang aming mga leaders, O God. Lord, ang bawat leaders na itinalaga mo sa simbahang ito, patuloy mo na palakasin spiritually. Patuloy mo ibigay yung vision, O God,
upang matupad ang mga mission na ibinigay mo sa aming mga leaders. Yes. Lord, unite mo ang mga leaders, O God. Unite mo sa iyong sa isang salita, Panginoon. Unite mo, Panginoon, sa isang layunin, sa isang programa, Yes, Panginoon, Lord. O God. Lord, combine mo kami, Panginoon. Lord, combine mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, O God. Lord, na pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Lord. Patibayin mo ang aming mga leaders, Lord. Bigay mo sa kanila yung mga pangarap, Panginoon, O God, para simbang pinagkatiwala mo, O God. Ingatan mo physically, Panginoon, ang aming mga leaders, O God. Yes, Lord. Yung mga tibok ng puso nila, Panginoon, na ibigay mo. Lalo mong ibigay yung burden, Panginoon, sa simbahang pinagkatiwala. Ganun din po, Lord, ang aming mga pastors, ang aming mga workers, O God, at sa mga darating pang workers at pastors. Lord, ang mga bawat simbahan, ang bawat miyembro, Panginoon, ng Rema. Lord, nakikita mo ang mga pangangailangan, O God. Nakikita mo ang pangangailangan ng mga pastors, ng mga workers, O God. Lord, abutin mo ang bawat pangangailangan na yan. Ano man, Lord, ang kanilang mga pangangailangan. Tapat ang iyong mga pangako, Panginoon, O Lord. Ang pag-iingat sa mga pastors, sa mga workers, at bawat miyembro outreaches, Panginoon, ng simbahan ng Rema. Lord, abutin mo ang mga pangangailangan. At bigay mo sa bawat isa sa amin ang burden sa mga kaluluwa, Panginoon. Na Lord, ang simbahang ito ay tinawag mo para sa kaligtasan, Panginoon, O God, ng sanlibutan. Hayaan mo, O God, na patuloy namin, Lord, na ituloy yung pangako mo, Panginoon, yung mga vows namin sa iyo, Panginoon. Ingatan mo saan mang pumaroon, Panginoon, ang mga workers, ang mga pastors, ang mga lingkod mo, Panginoon, O God, sa simbahang ito. Ituro mo, Panginoon, yung puso namin, O God, Lord, na patuloy, O God, na maging channel, Panginoon, para makakilala, O God, ang mga nasasakupan namin, Lord. Salamat sa abundant blessing, Panginoon, sa mga pastors namin, sa mga workers, O God, sa mga miyembro, Panginoon. Salamat sa kasagutan, O God, ng mga panalangin nila. At ganun din po, Lord, yung mga iniwanan, Panginoon, ng aming mga full-timers na workers and pastors, O God. Lord, abutin mo ang mga pangangailangan nila. Maging patotoo, Panginoon, O God, sa mga miyembro ng kanilang pamilya, O God, na ang paglilingkod ay hindi kawalan, kundi kapakinabangan, Panginoon, O God. Patuloy, Lord, na magpakilala ka sa kanila, O God. Ganun din po, Lord, tinataas po namin ang bawat simbahan, O God, na bubuksan. Ilako mo ang aming mga panyapak, Panginoon, sa church planting, kung saan, Panginoon, ihatid ang kaligtasan, Panginoon, O God. Ibigay mo, Panginoon, yung lugar kung saan kami magbubukas, Panginoon, ng mga simbahan. At salamat, O Lord, sa financial, Lord, na ibibigay mo, Panginoon. Lord, na nampalataya kami, Panginoon, O God, sa blessing na patuloy mo ibibigay upang magamit sa iyong ministry, Panginoon, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang lahat ng programa, Panginoon, ngayon hanggang December, Panginoon. Yung Panginoon, by January, Lord, salamat sa lugar, Panginoon, na ibibigay mo, O God. Salamat sa Panginoon, O God, upang, Lord, may pagtuloy ang programang ipinagkatiwala mo sa simbahang ito, O God. Salamat sa mga workers, salamat sa mga bagong pastor, Panginoon, na ihahatid mo at ibibigay mo, Panginoon, sa simbahang ito, upang, Lord, yung plano mo, Panginoon, ay may sakutupad, Panginoon. Lord, salamat, O God, sa maraming kaluluwa, O God, sa mga concern, Panginoon, O God, sa mga kaluluwa, O God. Patuloy ka namin papasalamatan sa lahat, Panginoon, na binigay mo, bagamat minsan nagkukulang kami, pero kahit kailan hindi mo kami pinatulan, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Salamat sa programang patuloy mong ibibigay sa amin, Panginoon.
Salamat sa lugar, Panginoon, ng training na yan, O God. Lord, maraming pong salamat. Dalangin namin sa iyo na lahat ng aming pinanalangin, naniniwala kami, nananampalataya kami ng lahat ng ito ay sinagot mo na, O God, at tinatanggap namin ang lahat ng kasagutan, O God. Maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, purihin ka. Praise God. Tayo po'y muling magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Yes, Lord. Aming mga labi. Praise Jesus. Sambahin ka. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Aming mga labi. Yes, O God. Lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Yes, Lord. Hallelujah. Lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Hallelujah. Lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng may hininga, Praise you, Jesus. sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos,
Diyos, Hari ng mga hari. Yes, Lord. You're the King of King, Lord, na patuloy po namin pupurihin, sasambahin, dadakilain, Panginoon. Yes, oh God. Lord, wala po kami magagawa kung wala ka sa amin, kung malayo ka sa amin, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat at patuloy mo po kaming kinakatagpo. Maraming salamat at patuloy mong pinaparanas, Panginoon, sa mga anak mo, O Diyos, ang presensya mo, Panginoon, na ito ang nais namin maranasan. Ang maramdaman ng iyong presensya, O Diyos. Maraming salamat po at lahat ng aming mga napanalangin. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami. Inaangkin namin, O Diyos, Yes, oh God. lahat ng kasagutan, Panginoon, ng aming mga napanalangin. Yes, oh God. Kaya, O Diyos, purihin ka, sampahin ka, angkin namin ang kasagutan. Yes. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. God God bless bless po. po. God bless po.